Panginoon, na yung salita Panginoon ay tunay, Lord God, na patuloy po itong nagbibigay ng kalakasan sa mga tao na sumusunod, Lord God, at nakakaunawa po nito. Sa mga oras po ito, may you give us, Lord God, spiritual understanding. So, Lord, right after, Lord God, this worship service na ginawa po namin, ay nakita po namin yung paggabay at yung kalooban po sa buhay po namin sa mga information. Salamat po sa mga ni Jesus. Amen and amen. Sino po dito ang nakakaalala pa ng una niyang pag-alis ng Pilipinas? Ayan, alam mo ba? Kahapon, pag-usapan namin doon sa visitation, no? Si Huerigit at si Brother Jonathan na akalain mo magkasabay pala sila. Di ba? Di ba? Nung pagpunta pala ng Korea, tagal na nun, 1999. Imagine? Sabi ko nga nung pag-uwi ko, sabi ko 1999, sabi ko, si Brother Ricky at Brother Jonathan, pinilitan na ng pera, ako dyan na type, addict pa. Totoo lang po, binago ko ng Panginoon year 2000. Imagine, kung di ako binago ng Panginoon, malamang, nako, siguro napaka-rimari ng buhay ko. Salamat sa Panginoon talaga, you know? Salamat sa biyaya talaga ng Panginoon. Only the grace of God. Bakit ako nandito kayo sa inyo at naghahalay kayo ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, ganun po kabuti ang Panginoon. So di ba, nung unang araw na ang bawat isa po ay umalis at nag-desisyon na mag-abroad sa bansang Korea, isang marahil ang nasa isip niyo. Unang bawat isa. Kung hindi man lahat, ang bawat isa, pagpunta ko ng abroad, magiging maayos ang aking pamilya. Tama mo ba? Yan yung naging mapa ng ating kaisipan. That should become plan. Kaya natin nandito ngayon eh. And many Filipinos sa ibang bansa, di na sa bansang Korea, ganyan din ang naging isip. In fact, noong December, meron akong isang pinsan na nakapag-abroad. Hindi ko alam kung saan banda siya. O Hong Kong yata. Domestic helper po siya. Ikaw baga sa mga comment na nabasa ko ay nagbigay ng matinding pag-asa sa kanila. Uy, mag-a-abroad ka na! Di ba? Salamat sa Diyos. So, yun po yung mga naging kaisipan ng lahat po ng mga OFW. Meron silang naging plano, meron silang naging matinding pag-iisip o pangarap na was ako po ay nakapunta ng abroad sa Korea, sisimula na matutupad ang pangarap ko sa aking pamilya. Yan po yung naging parang gabay natin, naging map natin sa ating pag-iisip. Pero sa gitna ng mga matinding pangarap na yan, pagsisikap na yan, mga plano na yan, ay may kaakibat naman yan na matinding pagluha sa mga bata. Tama po ba? Kasi bakit? In spite of that beautiful plan in your mind, there also another tears, mabigat sa kalooban, pagluha ng mga mata. Kasi bakit? Meron po tayong may iwan na anak, magulang, pamilya, o tahanan. In spite of, meron kang kaisipan na, Lord, pag ako nakapag-abroad, giginhawa ang buhay ng aking pamilya. In spite of those situations, in spite of those mga sitwasyon na talagang masakit sa damdamin, marami dyan umiyak, pero sinabi mo sa iyong sarili, Lord, kaya ko to. Amen ba? Yes, kakayanin ko to para sa aking pamilya. Marami ba nagsabing ganyan? Marami, di ba? Pero pagdating mo sa bansang iyong pinuntahan, may tinatawag tayong expect the unexpected. Akala natin magiging madali ang buhay abroad. Yung pala ay hindi. Mapalad sa mga EPS na nakapunta sa isang mabuting amo. Sa mga EPS natin, mapalad kayo kasi bakit? Meron kayong amo na napuntahan na mabuti. Pero hindi lahat pinalad.
Di ba? Meron talaga dyan. Kasi nga, wala silang magawa eh. Iniis ang kanilang mga amo. At dito ngayon, nagsimula ang isang panibagong challenge ng buhay. Dito ngayon, mas naramdaman ang lungkot, bigat ng buhay. Kasi ba, akala natin, pagpunta mo ng abroad, everything is okay. Yung pala, hindi natin naisip, may panibagong proseso pagdadaanan ko ang bawat isa. Dito ko napatunayan na ang plano pala nating iniisip ay hindi kayang pagaangin ng anumang bigat ng ating kalooban. Yun nalaman natin na sa gitna ng ating matinding pagnanais na maging maayos ang buhay po natin at pagsakripisyo ay hindi pala pwedeng maalis ang matinding kalungkutan na dinanas po ng bawat isa. So ano po yung gagawin natin mga kapatid? Dito papasok ang salita ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon sa aklat ng mga awit, sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Alam ko po, marami ko nakakaalam na. Maybe some of you memorize this verse. But ito ngayon yung nais ipahayag ng Panginoon sa atin upang meron po tayong makitang gabay ng Diyos sa ating buhay. Lalo na po sa panahong itong year 2026. So open our Bible in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Sabay-sabay ko yung basahin. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart. So paano na po tayo magtitiwala sa Panginoon? Magtiwala tayo ng buong puso. And sabi doon, and lean not on your own understanding. In verse 6 said, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yan, alam ko meron akong Tagalog na nilagay ito. Sabi doon sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa ating mong binasang bersikulo na kapatid, hindi naman pinagbawal ng Diyos na ikay magplano. Amen ba? Hindi sabi ng Panginoon, huwag ka nang magplano sa buhay mo. Hindi yon. Hindi na sinabi ng Panginoon na huwag ka nang, na wala kang karunungan. Hindi sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon dito, number one dapat, matuto tayong magtiwala sa Kanya. Bakit kailangan magtiwala sa Panginoon? Bakit natin kailangan na i-acknowledge sa Panginoon sa lahat ng ating dapat na ginagawa? At bakit kailangan huwag manangan sa ating sariling karunungan? Meron tayong karunungan eh. Hindi naman dinisregard ng Panginoon yung ating kaalaman. We have also knowledge and understanding. Pero ba sinabi ng kawikaan na ito na huwag tayong manangan sa sariling karunungan? Dalawang bagay lang ang nasa Panginoon dito. Una, magtiwala sa Panginoon kasi bakit? Ang ating karunungan ay limitado at ang ating mga paraanan ay limitado rin. Amen ba? Nung tayo nag-abroad, ang ating karunungan at ang ating ways ay makapag-abroad, kumita ng maayos para magkaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya. That's our understanding of life. Tama mo ba? That's our ways.
At tayo po ay nanangat sa mga bagay na yan. Pero ang katotohanan, in the reality, ay parang hindi ganun ang nangyari. Kaya nga, dito papasok ang trust sa Panginoon. Ibig sabihin, ang gabay ng Diyos sa ating buhay. Masarap, okay lang po na magplano tayo. Okay lang po na meron tayong mga ginagawang kaparaanan. Pero mga kapatid, sa gitna ng mga bagay na yan, magpagabay din tayo sa Diyos. Amen po ba? Ito yung nais ng Panginoon na dapat matutunan po ng bawat isa. Kaya nga po ito ay ating pinabagatan na ayan, God has the full view, trusting God beyond what we can see. Ito na mga kapatid, kung buhay ang pag-uusapan natin, nasa kami ng Diyos ang kabuuan ng buhay natin. God has the full view of our lives. Maybe meron tayo karunungan pagdating sa buhay. Especially pag meron na tayong mga karanasan. Halimbawa, kaya po ni Ate V, ni Kuya Andy, sila po ay nakapagpatapos na ng kanilang mga anak. Ngayon, diba ako, o sila Star, nagsisimula pa mag-aral, we can ask them, gusto ko, paano ginawa? Di ba? Samantala kami, dalawa na anak ng namin, sila Ate B, apat po kayo, di ba? 5! Can you imagine ba? Gaanong kayod ang ginawa ni Kuya Andy para mapagpatapos ang kanilang mga anak. Ibang experience po yun. Maybe meron silang karunungan. Pero sa katuwa ng mga kapatid, hindi lang doon natatapos ang buhay ng isang tao. Dahil ang buhay ng isang tao ay napakarami pong aspeto ng buhay. At dito ay papasok ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Panginoon, ibig sabihin, humihingi tayo ng kanyang gabay sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito yung nais ng Panginoon na dapat nating maintindihan. Gusto ng Diyos na higit sa lahat, pagtiwalaan natin siya. Amen po ba? Masaya ang Diyos pag ang kanyang nilalang, ang bawat isa, ang mga tao ay nagtitiwala sa kanya. Masaya ang Panginoon. God is pleases when people trust Him. At ang maganda niya mga kapatid, hindi namimili ang Diyos sa mga magtitiwala sa Kanya. Hindi sinabi, mga Pilipino lang ang pwede magtiwala sa akin. Ang mga Hudyo lang ang pwede magtiwala sa akin. Ang mga Asians lang pwede magtiwala sa akin. Ang mga Western, no. Lahat po mga kapatid na nagnanais na magtiwala sa Panginoon ay welcome sa Diyos. If you are willing to trust God with all your heart, God hindi kanya itatanggi o itatangi. Walang mahirap, walang mayaman, walang dukha, walang bobo. Lahat na gusto magtiwala sa Panginoon ay i-welcome ng Diyos. Marahil mga kapatid, nasasamit na rin natin, Pastor, ipinagkatiwala ko na kay Lord ang lahat ng bagay. Pastor, pinagkatiwala ko na kay Lord dyan. Pastor, totoo, pinagkatiwala ko na rin sa Panginoon ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking buhay. Pero, sa totoo lang, sa gitna na you are testifying that everything pinagkatiwala mo sa Panginoon, pero sa totoo lang, may takot ka pa rin sa puso. Tama po ba? May bigat ka pa rin sa kalooban. Meron ka pa rin agam-agam. Meron ka pa rin takot sa buhay mo. At meron ka pa rin pag-aalinlangan sa gitna na sinabi mo na pinagkatiwala mo na sa Diyos ang mga bagay-bagay. Ang tanong mga kapatid, ganyan ba talaga ang tunay na pagtitiwala sa Panginoon? Ganun ba talaga? Pastor, nagtitiwala naman ako kay Lord. Pero in reality, hindi naman. Ano ba talaga ang katuruan ng Bible patungkol sa tunay na pagtitiwala sa ating Diyos? Mahalaga ba, mga kapatid, bilang tayong mga Kristiyano ngayon, kumikilala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, mahalaga ba talaga ang tunay na pagtitiwala sa Kanya?
Mahalaga po ba? Amen. Amen. Say amen, yung malakas. Amen. Amen. Yes. Napakahalaga, mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos. Ano sabi nila sa Proverbs chapter 3 verse 5? Inuna niya agad. Trust in the Lord. Sinabi niya agad doon, trust in the Lord. Hindi sinabi, trust a Lord. Di ba? Definite yung sinabi. Definite article. The Lord. Alam po ng Hudyo, yung kanyang sinusulat. Of course, the writer of this is Solomon. So, pag sinabi niyang Lord, alam natin, in Hebrew word is Elohim. Adonai. Ano ba ang Elohim at Adonai sa kaisipan ng mga Hudyo nung sinulat po ito ni Solomon? Elohim is the Creator. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na nagpapagaling ng may sakit. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakas sa mga nanghina. Yan po ang pag-unawa ng mga Hudyo. The word Lord. At ito ang sinasabi ng Biblia, magtiwala ka sa Diyos na ano? Nagpapagaling. Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sa Diyos na nagbigay ng iyong buhay. Sa Diyos na makapangyarihan. Diyan na kayo magtiwala. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, nung inaharap po yung word na trust lang. Kasi sa English kasi parang is napaka madaling basahin, the word trust. Pero totoo lang, ito isinulat po sa salitang Hebreo. Na ang salita pong ito ay from the word beta. Akala ko Betamax nung una, sabi ko, meron pa itong relationship sa Betamax. So niresearch ko siya. Hindi pala. Kasi yung word na Betamax from the Greek word movie. No? Parang high quality movies pala ibig sabihin ng Betamax. Sino po nakaabot niya? Di ba? Eh, mga generation ba sila, naabutan nila mga ano mga iba na, di ba? Netflix kasi ba naabutan nila, YouTube na, pero naabutan ko yung Betamax. May kasunod pa yan, di ba? VHS. Di ba? Una Betamax. Pero masarap yung Betamax, di ba? Sino nakakain ng Betamax? Ayan, di ba? Ha? Yung iniihaw na dugo, di ba? Tawag yung Betamax. Yan ang Filipino version ng Betamax. Okay? Ayan. So, sabi doon, the word trust, no? From Brown Driver Briggs, Hebrew and English lexicon. Ang sabi niya, the word the word beta, ano ba? The word beta, sabi niya ganyan, describe the condition or result of trust. So yung sinabi dito pala ni Solomon, resulta na, yung word na ay resulta na pala yan, na ikaw ay, it's already a past tense, tapos na, resulta na ikaw ay nagtiwala na sa Diyos. Hindi pala na magtitiwala ka sa Diyos. Kaya pala definite article ang ginamit ng translator, the word the Lord. Kasi bakit? Definite na pala yan. Ibig sabihin, nagtiwala na pala sa Diyos. Di ba? Kayo Mario, isang salita lang, pag talagang inaral natin, nagbibigay pa ng mas malalim na kahulugan. Kasi ang English kasi is very, gano'n lang, trust lang siya. Sa Tagalog, pagtitiwala. Pero pag pupuntahan mo, doon talaga sa salitang Hebreo, ay yan pala ay is a result or a condition na tapos na pala, is a result of trust. Ano yung ibig sabihin niya? Ano po yung kahulugan niya? Ngayon po nakaupo kayo ngayon sa inyong upuan. Resulta yan ng trust. Kasi matagal yung inuupuan yan, di ba? Alam niyo na kung saan kayo umuupo. Ako lagi po nasa harapan, alam ko na kung saan kayo umuupo. Pag nawala dyan, ba't nawala si Bibi dyan? Kasi diyan siya nakaupo eh. Di ba? Ba't wala ngayon si Richard kasi doon siya nakaupo? Di ba? Alam ko na mga kapatid yung kung saan kayo nakaupo. Minsan kahit wala kami, na-i-imagine ko nandun si Joey. Di ba? Kasi yun ang upuan niya eh. So why you are immediately sit on the chair? Kasi bakit? You trusted already that chair. Tama? Hindi niya inisip na itong upuan na to ay gawa ba talaga sa bakal?
Wala ka bang matibay ang pagkaka-welding, pagkakaayos? Hindi. You immediately sit down. At hindi lang yung mga kapatid, sa araw-araw nating buhay din sa Korea. Especially sa mga namamasahe, di ba? Hindi nyo rin tanong kung yung bus na ba ito, ay talaga bang na-overhaul na to? Hindi, you immediately sit on the bus, sakay po kayo, yung mukila yung driver, diretso ka na sa pupuntahan mo. Yan ang tinatawag na result of trust. Hindi ka nag-iisip. Panatag na pag sumakay ka sa mga bus, ay makakarating ka sa paroroonan mo. Resulta na yan ang pagtitiwala mo. Ito yung sinasabi ni Solomon. So, ibig sabihin, kung resulta na sinasabi ni Solomon, meron dapat tayong gawin para tayo mapunta sa tinatawag na state of safety and confidence. When we say trust in the Lord, ibig sabihin, we putting our life in the state of safety. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya kung sinabi mo, Lord, I trust you, ibig sabihin, parang nakahinga na, sa wakas, Lord, ipagkatiwala ko na ang buhay mo sa iyo. Hindi yung, Lord, I trust you, pero pag uwi mo, Lord, grabe, kinakabahan ako. Ano ba ang nangyayari? Ay, hindi pagtitiwala yan. Hindi yung tinuturo ng Biblia pagtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos, kailangan lagi mo siyang mararanasan. Amen ba? Kasi ang karanasan mo ang magpapatibay sa iyo na ikaw ay lalong magtiwala sa Diyos. Ang tanong, kung gusto natin maranasan talaga ang ating ay tumibay ang ating pagtitiwala sa Panginoon, anong gagawin natin? Of course, babalik ulit dyan sa pagsunod. Paano ka susunod sa kanyang salita? Para marasan ng Panginoon kung hindi ka naman sumusunod sa kanyang salita. Amen ba yan? Kasi iyan po yung domino effect. Then, paano mo kayo malalaman na ikaw makakasunod sa kanyang salita kung hindi mo naman ito inaalam? Amen ba? Sunod na natin. Kaya nga, may evaluate mo, totoo ba talagang nagtitiwala ako sa Panginoon? O sinasabi ko lang ito kasi nga narinig ko lang sa mga kapatiran ko. Iba kasi yung sinabi ng tao na, Lord, I trust you because naranasan kita. At iba rin ang tao na sabi, Lord, I trust you pero dahil lang sa kanyang pag-iisip. There is really a big difference. So ngayon mga kapatid, ano ngayon yung kapahayagan ng Panginoon sa Proverbs chapter 5? Yung word na trust in the Lord. Tatlong bagay mga kapatid ang aking babahagi po sa inyo. When the proverb said, trust in the Lord with all your heart, ibig sabihin, number one na dapat yung maintindihan, when you say trust in the Lord, it means, trust means surrendering control. Okay? Surrendering control, not just believing the facts. Tama naman yung yung pag-iisip mo Tama naman na magtiwala sa Diyos. Ang problema lang, hindi mo kayang isurrender yung mga bagay na dapat mong ginokontrol. Yes, you trust in the Lord, but you are still the one who controlling your life. Ay, hindi yun. Diyan yung struggle kasi. Parang yung isang mangyan na pinasakay sa pick-up, may daladalang kahoy, pinasakay sa pick-up, nung nakita ng driver, yung mangyan, kasama na pa rin yung kahoy doon sa pick-up. Daladala niya pa rin, di ba? Parang ganon. Hindi dapat ganon. When you say, Lord, I trust you, Lord, bibitawan ko yung mga bagay na kinukontrol ko. I trust, Lord God, with my finances. Lord, I trust you even this work that I have. Lord, nakakatiwalaan kita. Even, Lord God, itong ipon ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Lord, yung pamilya ko, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo sa iyong mga kamay. Yes, I plan for my family. I plan for my finances. I plan for my life. But all of these things, Lord God, I will trust in you. It is not now in my control.
Ang tawag yun mga kapatid, humihingi ka na ng gabay sa Diyos. Kasi hindi na pinagbawal ng Panginoon na huwag tayong magplano. Ang hinihingi ni Lord na sa bawat plano mo, gagabayan ka ng Diyos. At huwag mong i-control ang iyong plano. Na kailangan matapos ang plano sa loob ng 5 buwan. Dapat meron ba ito? Hindi. Kaya doon minsan, sometimes we are the one who set a standard in our life. And after that, nag-worry tayo. Amen po ba? Di ba? Kaya nga, ang pagtitiwala sa Panginoon is surrendering the control. Not just believing the facts. Trusting the Lord is more than saying, Lord, I believe in you. I believe that you are exist. It's more than that. It means letting go of the need to control the outcome, timelines, and solution. Lord, this is my plan. Ito nakikita ko, my understanding is here. But Lord, the outcome of this, I will trust in you. At least, ano man yung kalabasan noon, tinanggap mo, Lord, kung ito yung nangyari, I will praise you, Lord. Kung ito lang yung nagawa, Lord, I will praise you because hindi lang naman dito natatapos ang pagsama mo sa akin. Now, you are losing control sa mga bagay-bagay na yan. And you're now allowing God to redirect and to guide you with the right way. Kasi nga sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabi na, trust in the Lord partly. Hindi sinabi ng Panginoon na, trust the Lord selectively. Lord, ipagkakatiwala ko lang sa iyo. Itong kapitbahay ko na masungit. Pero ako hindi. Di ba? Hindi selective yung yung pagtiwala. Dahil sabi ng Bible, fully kabuuan. Magtiwala ka sa Panginoon ng kabuuan ng iyong pagkatao. Maraming nagsasabi sa atin, I trust God in my life. Oh, Pastor, I trust the Lord. Pero ang tanong, anong klaseng pagtitiwala ang tinutukoy natin? Ito ba yung trust na nag-agree ka lang na totoong at dapat magtiwala sa Panginoon? Ito ba yung trust lang, it's just like a fact or it's just like a belief? Anong klaseng trust ang sinasabi natin? Or isang klase ng trust na you are now releasing the control of your life and you are now putting your life to the hands of the Lord. Merong magkaibigan na matagal ng magkakilala, yung isa abroad. Tapos yung isa naman naliwas sa Pilipinas. So sa tagal-tagal ng magkaibigan na ito ay yung nasa abroad ay after how many years abroad, umuwi ng Pilipinas at nabalitaan niya yung kanyang kaibigan ay ang kanyang negosyo nagpaparenta ng van, rent a van. Yan, ako lagi po sa mga naging side ko yung ako sa Baguio. And of course, kinota niya yung kanyang kaibigan kasi nga they are friends for how many years, mabait na yung kaibigan, magkakatiwalaan at siya yung gustong pick up sa kanya sa airport. But, nung siya po ay sumakay na sa kanyang van, at nandun na po siya sa passenger seat. At nung umurangkada na yung sasakyan, ay itong kaibigan niya biglang napapahawak sa upuan, sa mga handle ng sasakyan. Pero meron siyang belief ng kanyang kaibigan ay isang mabuting driver at maayos. Hanggang bandang huli ay sa kanyang takot sa upuan, lagi siya nakatingin sa speedometer ng kanyang kaibigan habang nag-drive. At lagi niya sinasabi, Mare, baka pwede naman, iligo mo sa kanan. Naku pare, huwag ka nang umu-overtake ka kasi parang nakakatakot. Naku pare, huwag ka nang sumingit dyan kasi baka maipit tayo. Kasi nga, iba naman talaga ang
driving business mo pag ikaw nasa Pilipinas, di ba? Lalo pa ikaw nasa EDSA. Ay, grabe talaga dyan. Talagang mauubos ang pasensya mo. Eh kung ikaw ay napunta sa isang bansa na kung saan walang traffic, maayos, so iba talaga yung driving way. So, lagi na lang nag-alala itong kaibigan niyang to habang siya nakasakay sa kanyang saban na kanyang kaibigan. Pero, naniniwala siya na ang kanyang kaibigan ay magaling mag-drive. But, the way he sit down in the passenger seat, he wants to control the ride. Ano yung point, mga kapatid? So, walang problema naman sa kanyang kaibigan at walang problema sa kanyang sasakyan. Ang ibig sabihin lang, mga kapatid, yung kanyang kaibigan, imbes na maupo lang at i-enjoy niya ang moment habang po sila ay nagdadrive, ano po yung kanya nasa isip? Tignan mo paano magmaneho yung kanyang kaibigan. Sinasabi niya ang kanyang kaibigan mabait, pero the way na siya mag-react sa loob ng sakyan, ay gusto niya siya yung mag-drive. Ito naman talaga, mga kapatid, minsan, mas nakakatakot ang passenger kaysa driver. Di ba? Pag ang-miss ko, pag sumasakay ka, pag nagmumotor kami natin, palo na palo sa likod ko yun eh. Di ba? Buti nga, di pa ako nagkasinat sa ginagawa niya. Kasi, pag overtake ako, lagi siya sabi, oh, bilis-bilis mo, bilis-bilis mo. Pero ang driver kasi, wala namang naiisip na siya ay alanganin. So, naiintindihan natin yun. Minsan ganyan po, mga kapatid, ang buhay natin. Sabi ni Lord, ako na ang mag-drive. Yes, Lord. Kaso nga lang, nung gagalaw na ang buhay, parang sabi, Lord, teka lang, parang mas maganda, mas magaling yata ako mag-drive ah. Ay, sir. Ayan na. So, dapat, mga kapatid, i-enjoy natin ang moment. I share that sa bahay po nila Sister Lisa at saka ni Sister Beck kahapon sa aming visitation ni Kuya Ricky. Alam, ganda ng usapan namin doon. At hindi ko alam na yung isang matatat namin doon, first time ko lang siyang na-meet, kapatid, ay naghingi po siya ng panalangin kasi meron po siyang struggle sa kanyang sarili. Isa po sa mga naintindihan nila sa salita ng Panginoon sa aming pagbabahagi doon, ay yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33 and 34. Sabi kasi doon, di ba, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sa Tagalog, pag sumikapan mong pagharian ka at mamuhay ka sa kalooban ng Panginoon, at ang lahat ng iyong pangangailangan ay ibibigay niya. Kaya tanong ko doon, why we are worrying sa pangangailangan na ibibigay din pala ng Diyos sa atin? Di ba? Parang unlogical yan. Kumbaga, example ko nga, yung aking anak. Ano kaya isang araw, itong si PB para balisang-balisa. No? Talagang mangiyak-ngiyak, takot. Tapos tanongin ko, anak, bakit ka takot? Kasi papa, baka mamaya wala akong bago ng isang buwan. Di ba parang masarap kurutin, di ba, sa pisingin, di ba? Ano yung problema yan? Eh, samantalang nakabayad ng isang baon mo sa loob ng isang buwan. Di ba? Di ba? Nakabayad na ang manon mo sa isang buwan. Doon lalo umiyak. Di ba? It is, alam ng tatay na kailangan niya yun eh. So bakit yung problema? Dapat ang problema niya paano siya mag-aral ng maayos. Yun yung kanyang trabaho. Yun yung kanyang dapat gawin. Huwag niyang problemahin yung baon, yung agahan, yung tanghalian niya, yung pambili ng kanyang damit, o anuman, sagot yan ng tama. Minsan ganyan sa Panginoon. Yung wino-worry natin, sinabi na lang ng Panginoon, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Tapos wino-worry mo, tingnan mo anong reaction ni Lord. Naku anak, sa ko pinaglihi. Di ba ko na gano'n? Di ba? Kaya nga sabi dun sa verse 34, huwag yung do not worry about tomorrow. Diba? Because tomorrow has its own problem. Ano yung bottom line? Sabi mo, dalawang bagay kasi ito dapat makita. Number one, trauma is what happened to you in the past. Kaya minsan, nagkakaroon ka ng anxiety. Worry is what now will happen in the future.
Kaya ka nag-worry kasi baka mamaya may mangyaring ganito, may hindi maayos. You are now worrying. So yung dalawang bagay na yan mga kapatid, you will never meet the Lord. Tama ba? Hindi mo pwedeng ma-meet ang Diyos sa nakaraan, tapos na yun eh. At lalong hindi mo rin pwedeng i-meet si Lord sa future kasi bakit? Wala ka pa ron. Saan mo pwedeng i-meet si Lord? The present. Because of your worriness in the future and your anxiety what happened to you in the past, ano nga na sacrifice? Your present. Kaya maraming mga tao, hindi na na-meet si Lord in the present moment. Kasi bakit? Nandun na sila sa future eh. Sabi nila, teka lang, wala ka pa nga dun eh. Iba naman, nasa past pa rin. Hindi makamove on sa mga nangyari from the past. Sabi ni Lord, I will meet you now. Lord, ba't ganoon? Parang babas na ang Pilipinas. Di ba? Ba't ganoon, Lord? Ang buong ngayon. Wala pa rin nangyayari. Pinupuno mo ng alalahanin ang iyong buhay. Samantamang si Lord, sabi, anak, I want to meet you this day because I will give you the solution of your problem tomorrow. You will miss your present because of the two things in your life, your future and your past. Para kang tali na hinahatak. No? Ano yung dalawang tali ito hinahatak na magkabila. You are tearing apart. You are missing what God will do in your present. Kaya mga kapatid, bago tayo mag-board sa kinabukasan, bago tayo isipin na nakaraan, i-enjoy mo natin yung presensya ni Lord ngayon. Amen po ba? Ngayon, today is the day of the Lord. Amen? Ito yung panahon na dapat natin enjoy at makita ang kalooban ng Panginoon. Huwag muna kinabukasan, huwag muna yung nakaraan. Today. And let the Lord do the rest. Ang tawag yan, surrendering the control. Lord, salamat. Wala na akong dapat ipagala. Kasi bakit tinuruan mo ako na ngayon pala ako dapat mag-focus, hindi kinabukasan. Do your best today, and the Lord do the rest. Tomorrow, and even yesterday. Amen po ba? Baka yung healing na nais natin sa ating buhay, emotionally, from the trauma, ngayon na pala binibigay ng Panginoon. Problema, masyado tayo nakaisip sa nakaraan at masyado tayo nakaisip sa kinabukasan. Nasaan ba ang solusyon? Nasa kahapon ba? Nasa future ba? Ngayon ang solusyon! So, focus now the present. Because the present is the solution na ibibigay ng Panginoon. Kasi bakit? Doon mo siya namimit eh. Amen ba? Amen. Kaya today, this full Sunday, is our present. Let us enjoy in the presence of the Lord. Amen po ba? Sige po, ating panaman ng Panginoon. Hallelujah! Kaya gusto ng Panginoon na ating matutunan na magtiwala sa Kanya sa ngayong kapanahunan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay higit sa tamang paniniwala. It's not just a belief. It's not just a right thinking or mindset. Kundi ito ay araw-araw na pagpapasya na hayaan ang Diyos ang mamuna sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ito yung nais ng Panginoon. Kung feeling mo, nalugi ko ng nakaraan, Lord, nalugi ako ng buhay ng nakaraan kasi because of those past mistakes, past situation. Then, kung saan mo in your present, Lord, today I believe. Hindi mo pabayaan. Ibabawi mo ako kung ano man yung nawala ko ng nakaraan at hindi pa. Dapat ganyan yung ating declaration in our present. So mamaya, matapos ang isang 24 oras, maybe today, tomorrow, is another present ulit ibibigay ng Diyos sa atin. Dapat wala tayong future, no? Always present. Tama ba? Alisin mo na yung future. Lord, you always present. Wala kaming future. Kasi bakit? Itong future pag-usapan natin, teka
wala yung solusyon. Di ba? Inaano naman yan? Ina-agree naman yan ng mga most, sabi natin, mga scholars or mga business people. Sabi nga, what you are today is the result of your tomorrow. Tama ba? Kung sino ka raw ngayon, mga kapatid, ba't ganyan ang ugali mo, ganyan ang pananaw mo? Kasi yun tanong nakaraan. O, di tanong ngayon. Eh kung sisimulan mo ngayon to your present right now, sisimulan mo yung tamang pagsunod sa Panginoon, tamang kaisipan sa Diyos, tamang gawain sa Panginoon. What happened to you 5 years from now? Hindi ka kayo magkaman ng pagpapala ng Panginoon? Hindi kayo maahas ang buhay mo? Hindi kayo ma-restore ang lahat ang nawala sa'yo? Kasi bakit? Ang bunga ng future mo ay ngayon ang pagtatanim. Kaya simulan natin sa ating present. Always present. In the presence of the Lord every day. Today is our present. Okay, goodbye man tomorrow. Lord, I will enjoy it today. Okay, gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Ano pa ang ibig sabihin ni Solomon nung sinabi niya, trust in the Lord? Una, trust ito means is surrender of what you can control and trust in the hands of the Lord. Pangalawang mga kapatid is trust grows when we choose God's wisdom over our own understanding. Lumalago raw ang pagtitiwala sa Panginoon pag mas pinipili natin ang gabay ng kanyang karunungan kaysa ating mga pangunawa. Okay? Ang sabi doon, lean not on your own understanding. Maybe we have an understanding today on how our life works, on how we think, grow, on how this world runs. Maybe we have an understanding, but remember, sabi doon, mas daw lumalago ang pagtitiwala sa Diyos kung mas pipiliin natin ang kanyang karunungan, ang kanyang salita, ang karunungan ng kanyang salita. Trust is the test when we surrender everything to the Lord. Sometimes trust is look like a foolish way in this world. Minsan mga kapatid daw yung pagtatrust mo sa Panginoon, yung pagsusurrender sa Panginoon, ay minsan nagmumukha tayong parang, sabi natin, I use the word engo sa mundong ito. But you know what? In the eyes of God, that is faithfulness. Sa mata ng mundong ito, minsan, parang walang sense ang pag-attend ng every Sunday. In this world. Parang minsan walang sense ang pag-attend ng every Sunday. Walang sense minsan ang pagbabasa ng Bible. Patry nyo bang sabihan? Kayo mga kapatid, basa ka na ba ng basa ng Biblia? Attend ka ng church? Pray ka ng pray? Wala naman nangyari sa'yo. Napagsabihan na ba kanya? Oo, napagsabihan na niya. Ba, nangyari ba sa'yo? Nung simula po ako sa Panginoon? Nung ako'y talagang wala kang trabaho? And I give up my work for the sake of doing the will of the Lord? Ang dami ko kong narinig na ganyan. Bakit? Iwama ka na ba ngayon? Nagkaroon ka ng magandang ipon sa bangko? People insulted me because what I have learned to the Lord, what I surrender to the Lord, and people immediately ini-insult nila ako. Pero mga kapatid, ang katotohanan, ang pagtiwala sa Panginoon at ang pagsunod sa Kanyang kalooban ay hindi naman immediately nagbibigay agad ng magandang buhay. Kasi si Lord, hindi naman siya parang majigger, pag sumunod kami, agad mayroong agad reward. No. Kaya nagkukwentuhan kami ni Ami.
with regards to blessing. And the Lord spoke to me. Sabi ko, you know what? Ang bawat blessing ni Lord may gap. Sabi ko, when the Lord give us blessing, the blessing has a gap. Sabi ko. Ano ibig sabihin? When Israelite people nangako ang Panginoon nila ng pagpapala sa kanila. Ano yung pagpapala na pinangako sa kanila? Lupang pangako. Diba? You know what? In the time, napakahalaga na meron kang sariling lupain. Pero ngayon, sa bansang Pilipinas, kahit nga na umupahan ka lang, okay lang, di ba? Wala kang kami po, ni Ami, wala po kaming talagang lupa. Since po na ako ay tinawag ng Panginoon, namupahan po ako. May lupa kami sa La Union noon, sa Rosario, kaso nga lang, hindi ko lupa yung lupa ng mga magulang ko. Kasi pinagay na. So wala pa ako may lupa. Pero ngayon, okay lang. Kasi bakit? Basta kaya mo kumupa. Kasi nga, ang magbabayad naman ng bahay mo, ng mga amilya mo, hindi naman ikaw. Yung may-ari ng bahay, di ba? So okay lang na natupa ka. Pero nung panahon ng mga Israelite, ang isang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay hindi yung kayamanan na meron sila, kundi yung lupain na dapat nila tignan. Very precious po yung mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, sabi ko, gusto mo niya ngayon, ang blessing may gap. Before the Lord, before you reach the blessing of the Lord may gap. Ay ibig sabihin, ilang taon yung gap ng promised land bago narating ng mga Israelites? Ha? 40 years. Ibig sabihin, nung sila'y sumunod sa Diyos, hindi man agad sila nakarating sa blessing na ibinigay ng Panginoon. Amen ba? Anong ginawa ng Diyos for the past 40 years? Ha? Tinuruan sila ng Panginoon. Amen po ba? In hardship, in thirst, sa init ng araw, sa disyerto, sa alikabok, lahat doon ipinaranas ng Diyos sa kanila. Isa lang naman yung point ng Panginoon doon eh. Bakit ginawa ng Diyos? Isa lang naman yung point ng Lord. Para magtiwala na sila sa Diyos na tumawag sa kanila. Amen po ba? Yun yung ang point. When the next generation learn to trust the Lord, then the promised land is already open. Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos just around the corner. Magbubukas lang yan, yung mga pintuan na yan, kung handa ka na. Amen ba? Amen. Sabihin mo nga, handa ka na ba? Sabi mo sa katabi, handa ka na ba? Kapatid, Yes. kung nakapalibot sa atin ngayon, merong 10 pinto ng pagpapala. Nasa paligid mo lang yan. Magbubukas lang yan ng sabay-sabay kung handa ka na sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat, trust grows when we choose God's wisdom over our own understanding. Remember that. Andiyan lang yung mga pintuan ng blessing sa palibot natin. Pero kailangan lang maging handa tayo. Minsan mga kapatid, when God's ways doesn't make sense, sometimes obedience feels risky, slow, and uncomfortable. You know what? May mga pagkakataon na inilalagay tayo ng Panginoon sa parang walang sense na sitwasyon. Ganon, bibigay ako ng tayo sa church na yan. Pinaghirapan mo to nonsense, di ba? Tama ba? Minsan yung pagbibigay ng suporto sa church, parang totoo lang. Pag businessman, nonsense siya. Kasi bakit? Wala nang babalik sa iyo eh. Ano? Magbigay ako ng itapo. Kung sumusunod ako ng 2 milyon, ibibigay ko yung 200,000.
Not logical, Pastor. Nonsense. Tama? Pero, most of the time, the Lord put us in a situation that seems nonsense, risky. Parang hindi naman maganda na manatiling na ako sa KCB Filipino Church. Parang hindi naman na okay. Sometimes, naramdaman niyo ba yun? Parang ayaw ko na mag-church kasi parang hindi naman maganda mag-church eh. Taas-taas lang ng kamay eh. Alam mo napapala eh. Pero siya yung pinakamaraming sharon. Tayo sa service. Diba? That's not it, di ba? Look at the life of Joseph. Sige. Pag-usapan si Joseph. We know the story of Joseph. Napakaraming nonsense situation sa buhay ni Joseph bago siya nakarating sa pinaka-tagumpay ng kanyang buhay. Una, binenta siya ng kanyang kapatid. Nonsense, di ba? Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos, ng tapat. Biglang inakusuhan siya ng rape daw siya. Nonsense na naman ang sitwasyon. Imagine that. Pero ano yung gusto ng Panginoon? Yung kasi yung understanding ng tao. Pero if you stay obeying to what the Lord told you, that's wisdom. Sometimes we grow not in a situation that we are plenty. We grow sometimes in a situation which our situation is full of darkness, complexities, and confusion. Ang mga Israelites, naging matapang sila, hindi dahil doon sila ay nakapasok sa promised land, naging matapang sila during in the wilderness. Amen ba? Doon sila nakadevelop ng Joshua, ng Caleb, na handang sumagupa ngayon sa mga warrior ng mga Midianites, ng mga Canaanites. Kaya magbubukas lang ang pintuan ng pagpapala sa ating buhay, mga kapatid, pag ikaw ay handa na sa Panginoon. Amen? Trust begins when we admit that our ways and understanding is limited in the eyes of the Lord. Magsisimula raw ang totoong pagtitiwala sa Diyos. Pag na-admit mo sa sarili mo, Lord, this is my ways, this is my understanding, but I know this is insufficient in my life. I want more, Lord, your full wisdom. Kaya minsan nag-i-struggle din tayo sa sarili nating limitasyon. Di ba? Sometimes, most of the time, including me, we are struggle in our limited understanding and ways. Akala mo kasi, pag ito ginawa mo, umokay na, mali. Nag-struggle tayo. Lord, I'm a failure ba? Diba? Maimo-imo ko na lang konti. Lord, o ba? Wala akong kakayahan. Sabi ni Lord, wala naman siya, wala akong kakayahan. Nagtiwala ka lang masyado sa iyong panguna. Dapat kung karunungan ko ang iyong pagtiwalaan. Because wisdom grows when we choose to obey God's wisdom rather our own understanding. The key point here in trusting, when we grow, if we want to grow our trust in the Lord, the key point is humility is the soil where trust grows. Kaya dapat matuto tayong magpakumbaba. Amen ba? Because humility is the soil where trust will grow. Kaya humble lang tayo namin mga kapatid. Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Yes, kulang pala to. Yes, Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat sa review. Salamat sa mga paalala. Salamat. Magpumababa tayo sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Limited kasi yung ating karunungan at kakayahan. Baka meron pang mas gusto kang matutunan na isang Panginoon na mas ikakayaman natin at ikakahusay mo bilang isang individual. Problema lang, dahil tingin mo sa sarili mo, magaling ka na, mahusay ka na, hindi ka tuloy lumalago. You feel stuck. But once you accept humility in your heart,
is the soil in which trust will grow. Yung pangatlo, mga kapatid, the word trust in the Lord in Proverbs. Trust means to lead to direction, not confusion. When you trust in the Lord, para mong sinasabi, Lord, lead me into the right direction. Not in a confusion. Most of the time, we confuse. Tara niyo ba na nag-desisyon kayo, pero bantang uli, parang hindi tama yung desisyon ko. Mata mo, ikaw mismo na confused, di ba? Di ba? Lalo na pag nag-desisyon ka, out of your emotion, out of your anger, out of your anything, nag-desisyon ka bigla, at the end of the day, pinagsisihan mo rin ang desisyon mo. Ang tawag dyan, confusion. Ang hirap mabuhay sa mundo ng kabuluhan. Amen ba? And most of the time, we are walking on that area. We decide, but later on, bahala na, sa tama itong desisyon ko. Hindi nga mali na nga, sabi nito, ano tama. You know what the good thing about the Lord? Kahit na nakagawa tayo ng hindi maayos, hindi tama sa ating pag- the good thing about the Lord, nandun pa rin siya sumasama sa atin. Kaya sinasabi, oh anak, kailan mo gagawin yung sinabi ko? But once we trust the Lord, that trusting in the Lord will lead you immediately into the proper direction. And the good thing about that, as you do, trusting the Lord daily in your present life, lalo mas lumiliwanag ngayon ang takbo ng iyong buhay. Amen ba? Kumbaga, if you're inside the tunnel at dumiretso ka, later o makikita mo, may ilaw na sa dulo. Yan po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon. Leads me, God will lead us into the right direction. Kasi sabi nun, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path straight. God doesn't ask us to trust Him blindly without purpose. When God said, trust me, hindi yung parang tinik bulag, mga kapatid. Kundi, when you trust me, because I have a real purpose in your life na kailangan mong nakakamit. Si Lord, pag sinabi niyang trust me, hindi tsamba ang gusto ng Panginoon. Kundi, when you trust the Lord, He prepared already a direction for you para lakaran mo ang kanyang kalagayan. Trust result in clarity over time. It means peace in decision making and confidence even when the road is unfamiliar. Tulad na sa Panginoon, the more na lumalakad ka sa karunungan ng Panginoon, mas lalong lumiliwanag ang daan mo at mas lalong nakakaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. In season of career choices, family struggle, ministry direction, or personal calling, trust in God keep us away from being paralyzed by fear. Because when you trust the Lord, you are trusting to the right direction of your life. Nung sinabi ng Panginoon, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Hindi naman sinabi na, wala nang struggle. Tama? Yung sinabi ng Panginoon, okay, when you trust me, there's no more struggle. There's a straight road and will be great. Hindi naman sinabi ng Panginoon eh. Still, the struggle is there, but the good thing about, you have now the clarity of grace. Amen? At doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Trust doesn't mean eliminate all questions, but remove confusion because it anchors our direction in God's wisdom, not in our limited
understanding. Confusion grows when we lean in ourselves. Direction comes when we lean in God's wisdom. Amen ba? Ulitin ko. Confusions grow when we trust again in ourselves, in our own way. But direction comes when we lean on God's wisdom. Confusion is often sign that we are leaning on our own understanding. But direction begins when we trust our God with all our heart. Kaya mga kapatid, kung ngayon, until now, nalilito ka pa rin sa buhay mo, you still have confusion in your life. Tanong ko sa iyo, totoo bang nagtiwala ka na sa Panginoon? If you still have that kind of peacefulness in your heart, in your mind, in your life, ang tanong, totoo bang nagtiwala ka na sa karunungan ng Panginoon? Confusion grows when we lean on ourselves. Direction comes when we lean on God. Kaya mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path. Ang pangako ng kanyang salita sa mga oras. If you are not tired of guessing your life, trust in the Lord. If you're still not wondering in your life, start now. Trusting the Lord. Amen po ba? Ikaw, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Stand up. Let's pray. Hallelujah. Mga kapatid, kung today, sa iyong present ay nandun pa rin yung kaguluhan, parang hindi malinaw pa rin ang buhay natin, parang feeling mo, parang nag-aalinlangan ka pa rin sa buhay na meron ka ngayon. At feeling mo parang naguguluhan ka pa sa mga bagay-bagay. Mga kapatid, ito yung panahon. Ilagak mo na ang iyong tiwala sa Panginoon. Amen po ba? Ito yung time. Lord, I want to surrender what I control right now with you. Pagkatuwa sa Panginoon, yung mga bagay minsan na parang bumabagabag sa atin, na sa bawat pagpikit mo sa gabi, Lord, grabe, meron pa tong solusyon. Lord, grabe, meron pa tong magandang kinabukasan. It's time for you to give that